Sige, dito tayo. Sa Romans ulit. Chapter 2 na tayo. So, doon sa chapter 1 ay verse 18 to verse 32. Sinabi ni Pablo na alam ng lahat ng tao ang tungkol sa Diyos dahil nga ang lahat naman ng tao ay nakakakita ng creation ng Diyos. Kaya walang maidadahilan. Kaya walang pwedeng magsabi sa lahat ng uri ng tao, kahit anong lahi, na hindi ako pwedeng katulan ng Diyos dahil hindi ko naman siya nakita, hindi ko naman siya nakilala. At dito binanggit nga ni Pablo yung general revelation of God. Yung sabi nga, the wrath of God is being revealed from heaven against all the godlessness and wickedness of people. So, mismong ang sangkalangitan ay naghahayag ng puot ng Diyos laban sa sa kasalanan, kasamaan ng mga tao at sa kanilang hindi pagkilala sa Diyos. Kaya sabi niya sa verse 19, since what may be known about God is plain to them, because God has made it plain to them. Kaya lahat naman ng pwedeng malaman tungkol sa Diyos ay malinaw naman ang pinakita ng Diyos sa kanila. Kaya binanggit niya uli yung creation of the world, yung invisible qualities ng Diyos, yung kanyang walang hanggang kapangyarihan, yung kanyang walang hanggang kalikasan, ay nakikita naman, naunawaan sa pamamagitan ng kanyang ginawa. Particularly nga yung sansinukob, yung sanlikha, yung nilikha ang langit, di ba? Ang langit walang hanggan yan. So hindi pa rin hanggang ngayon na lalaman ng tao kung saan ang boundary niyan. At maski nung unang panahon pa, no, kahit na wala pang science, hindi pa modern ang science, talagang magtataka ka na kahit bata na bata pa ang isip, talagang hindi pwedeng hindi nila maunawaan na may manlilikha eh. Kasi mayroong nilikha eh. Mayroong langit. Kaya sabi ni Pablo sa verse 21, bagamat kilala na nila ang Diyos, pero hindi nila siya niluwalhati bilang Diyos o nagbigay pasasalamat man sa Kanya. At lalo silang nagmatigas at naging lalong hangal. At ang ginawa ng tao sa verse 23 ay ipinagpalit ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi namamatay sa mga imahe o larawan ng mga nakagaya ng tao, mga ibon at mga hayop at mga nasa dagat na hayop. Ngayon dito na sa verse 24, sinabi niya yung isang, sabi nga dito, ang term dito ni John MacArthur is, this is the most fearful declaration na pwedeng matanggap ng tao, na ang Diyos ay ipinaubaya na sila. Ang salin sa English is God gave them over. So siyempre ito ang pinakamasamang balita sa tao, na siya ay pinabayaan na ng Diyos. Sabi nga sino may nagsabi na when God wants to punish a nation, He gave them wicked rulers. So, pinabayaan na ng Diyos ang bansa kasi ang buong bansa ay lumalaban sa Kanya, binibigyan niya ng masasamang mga ruler para parusahan. Maging sa spiritual na aspekto, sa church, ay ang mga false prophets ay parusa ng Diyos, ay pinabayaan na ng Diyos yung church na yon dahil gusto nila na marinig yung false teacher, o gusto nila na feel good lang ang kanilang marinig, hindi sila makarinig ng mga pagtutuwid sa kanilang mali, kasalanan. Sa halip ay gusto nilang marinig kung ano yung maganda sa pandinig. So kaya God gave them over. So binibigyan niya sila ng false prophets, false pastors. Ayun ang masaklap, na pag pinabayaan na ng Diyos ang isang bansa, ang isang iglesia,
ang isang pamilya, no? Dahil matitigas ang ulo. Dito natin makikita na yung ang Diyos walang itinutulak, no? Na parang may election kasi, merong pinili siya para maligtas. Ibig sabihin, meron siyang hindi pinili na maligtas. Kasi namili siya nililigtas. Ibig sabihin, may naiwan. Doon sa isang grupo ng sangkatauhan o sa lump ng humanity, ay makikita natin, Ephesians 1, "For God chose you before the foundation of the world." So, pumili siya roon ng mga ililigtas at may hindi siya pinili ang lalabas. Pero ito ang bintang ng mga mali ang pangunawa doon sa pagpili ng Diyos. Ang kanilang bintang yung pala ay kung namili ang Diyos ng ililigtas niya, ibig sabihin may itinulak din ng Diyos. Kasi may dinala siya sa langit, may dinala siya sa impyerno. Yun yung conclusion. Ito ang sagot. Hindi itinulak ng Diyos yung mga yan, kundi pinabayaan lang niya. Dahil yun ang gusto nila Kaya nga sabi niya, "Therefore God gave them over in the sinful desires of their hearts, to sexual impurity, for the degrading of their bodies with one another." Kita mo ngayon sa sa France. 'Di ba? Yung Lord's Supper, ginawa na nilang binaboy nila. Mga LGBTQ yung nandoon. Merong bading, may bata nga doon na siguro yun ay hindi alam ng bata kung siya ay babae o lalaki, no? Kumbaga kanilang talagang yung sacred image ng Lord's Supper na dapat ay naroon ang Panginoong Hesus at mga 12 disciples. Ang nasa sentro ay yung isang matabang babaeng nagpapanggap na lalaki. Tumboy. Tapos yung bading na lalaki, dito, si Judas, yung bading na lalaki, na nakabrief lang. Talagang, kasi God gave them over. Hindi pwedeng sabihin nila na, bakit kami parurusahan ng Diyos? Di ba? Hindi naman kayo ginawa ng Diyos ng bading God gave them over to their sinful desire kasi may desire sila Halimbawa, isang bading, lalaki talaga siyang pinanganak. Pero nagka-desire siya sa kapwa lalaki. Ano bang sinasabi ng kalikasan? Hindi ba likas naman na dapat ang lalaki sa babae? Pero sinagasaan niya yung katotohanan yon at yung obserbasyon niya na yon. At pinagmatigas niya ang kanyang puso. Kaya hindi pwedeng sabihin ng isang bading na, kasi ginawa mo akong bading Pinanganak na daw na bading. Mayroon bang batang ang iyak kay bading, di ba? Ano naman ganong bata na bading ang walang ganon. Walang tumboy na pinanganak tumboy. Na talagang malagong na agad ng boses. Para si Charis, napanood ko, pinalagong na rin ang boses talaga niya. Sayang ng bata. Talagang minom ng yung pampataas ng level nung testosterone. Grabe. Lalaki na. Tapos pinatanggal yung dede. Kumain ng langgam. Wala nang dede. Pantay na. Tinakwil pang nanay. Kita mo, pwede mo bang sabihin ni Charis, hindi ako pwedeng parusahan ng Diyos. Ito ang feeling ko Bakit? Ito ang kasiyahan ko Kasi yun ang nasa niya. Yun ang gusto niya Kaya, hindi pwedeng sabihin na ang Diyos ay walang katarungan. Bakit siya namili at may iniwan? Sa totoo lang, kung katarungan ang gusto mo, wala siyang pipiliin. Dahil wala namang karapat-dapat. Kasi ang katarungan ay kung mayroong dapat na hindi niya iniligtas. Yun ang walang katarungan. Kasi hindi naman siya dapat parusahan. Bakit niya hindi pinili? Di ba?
Yun ang kawalang katarungan kung karapat-dapat na iligtas. So, ang tanong nga doon, bakit may pinili pa? Hindi naman dapat piliin dahil lahat naman ay makasalanan. Yun ang grace. Undeserved siya na pabor ng Diyos. Nabuhat sa isang lump ng humanity na lahat ay dapat ay impyerno, nag-save siya ng ilan. Nakapareho lang din naman noong taong pupuntang impyerno. So, walang karapat-dapat. Yun yung, kaya nga sabi dito, ang tema niya ay sa kasulatan, sa pananampalataya, ang nabubuhay ang matuwid. Kasi hindi magiging maliligtas ang tao kung hindi sa katuwiran ng Diyos Talagang walang taong matuwid, wala kahit isa Sa pananampalataya lang siya naging matuwid. Hindi dahil sa katuwiran niya na siya'y mabuti sa kanyang sariling kakayahan. Kaya walang kakayahan ang kahit sino. Kaya nga kasi inuna niya ito kasi nga iniisip ng mga Hudyo na dapat sila mapahamak kasi wala naman silang kautusan. Wala naman silang kami ang matuwid, kami ang mga binigyan ng Diyos ng special na revelasyon, yung salita ng Diyos. Yun sinasabi ritong degrading Sexual impurity, it is talagang ito para sa mga, hindi lang sa mga lalaki at babae. Ang pinaka-atmos niya na example ay yung mga bading na hindi na natural yung ginagawa sa kanilang katawan. Kaya they exchange the truth about God for a lie and worship and serve created things rather than the Creator, who is forever praised. Kasi sa verse 26, ilang ulit na binanggit yung God gave them over. God gave them over. So, hindi sila itinulak ng Diyos, kundi ibinigay na lang ng Diyos sila sa kanilang kasariling kagustuhan. Tagaroon sila dati talaga. Lahat tayo taga-impyerno. Meron lang siyang hinango. Yung iba, gusto nila talaga doon. Kasi wala nga namang bading na sasabihin niya, ayaw kong bading, hindi pwedeng ganun. Gusto niyang maging bading, kaya siya na bading. Walang suga pa sa alak na ayaw kong mag-inom. Pigilan niyo ako. Diba? Walang ganoon. Gusto niya yon. Diba? So, lahat ng ginagawa ng tao, kagustuhan niya. Kaya nga, only the contribution of human or sinful human to salvation is only the sin that made it necessary. Ang ating ng kontribusyon sa kaligtasan ay yung kasalanan na siyang dahilan kung bakit kailangan tayong ligtas. Di wala tayong na-contribute dahil lahat tayo ay makasalanan buhat ng isilang. Maganda rin tingnan nyo, Psalm chapter 51, verse 5, pakibasa. Awit 51, verse 5. Oo. Sa kasalanan ay pinaglihi ako ng aking ina. Di ba? Ako'y inanyuan na sa kasamaan. Sa kasalanan ay pinaglihi ako. Sa kasamaan ay pinaglihi ako ng aking ina. So, pinaglilihi ka pa lang, kasamaan na. Masama ka na. Kaya doon sa ibang saling, masama na ako bago pa isilang. Hindi pagkasilang, bago pa isilang. Kaya yung view ni Pelagius na ang bata raw, Christian scholar din yun, pero hindi siya naniwala sa Bible kasi. Ang bata raw, pag isinilang, blank slate, parang bond paper na white, na natututo lang daw siyang magkasala dahil sa influence ng magulang na kagaya. Yan. Si Arminius naman ay may natitira pang mabuti sa tao nang siya isilang, mayroon pang 1% na mabuti. At yun ang ginagamit ng tao para siya manampalataya. So may natirang kabutihan, not totally sinful. Pero ang Bible nagsasabi, total depravity. Yun yung unang T sa tulip, sa Reformed Theology, sa theology ni John Calvin. Tulip, total depravity. Kaya mayroong unconditional election.
Kasi totally depraved. So pag hindi mag-i-elect, wala maliligtas. Tapos sumunod noon yung limited redemption. Siyempre, ang tinubos lang kung sino lang yung inelect. Yun ang tinubos. Tapos yung irresistible grace, hindi talaga matatanggihan yung pagliligtas. Kasi sinong tatanggi doon sa napaka-mabiyayang alok ng Diyos, na napaka-mahabaging aksyon ng Diyos. Tapos yung perseverance of the saints, o yung pananatili ng mga iniligtas sa kaligtasan. Na kahit yan ang magkasala, magsisisi rin yan. Hindi yan magpapatuloy sa kasalanan. Gaya ni David. So si David ay talagang matindi ang ginawa. Dahil hindi lang nangalon niya, pumatay pa. At saka talagang contemplated murder. Hindi lang basta pagpatay na aksidente. O killing with unintentional killing, kundi intentional plan murder talaga. Ang tawag doon ay first degree. Talagang pinagplanuhang patayin si Urias. Pero siyempre, mayroon na tayong tinatawag na perseverance of the saints. Kaya sa Romans chapter 1, sinasabi diyan, God gave them over. Kasi nga, talagang dati ng makasalanan ng tao, yun ang gusto lang nila. Ngayon, ang iba, ang charge o yung bintang ng iba, ay parang wala daw palang kalayaan ng tao ngayon, kung gano'n. Paano kung gusto niyang tumanggap? Diba? Pan-Diyos ba hindi siya tatanggapin kung halimbawa siya sumampalataya o ma-realize niya sa kanyang sarili? Kung ayaw pala ng Diyos kasi may pinili paano yung mga hindi pinili? Kung gusto rin nilang tumanggap, paano yun? Pipigilan ba ng Diyos yun? Yan ang isang bintang. Ang tanong, hindi ibig sabihin ng reprobation kasi yan, yung hindi pagtanggap ng Diyos sa makasalanan dahil gusto nila doon Ang tanong ganito, ano ba ang kalayaan na meron ang isang taong makasalanan? Siyempre, yung kalayaan ng tao ay limited sa kanyang kakayahan. So a person's freedom is limited by his ability and nature. Kasi kung ano yung nature niya, doon nakasalalay yung kaya niyang gawin. Halimbawa, ang isang tao na putol ang kamay, kaya ba niyang pumalakpak? Siyempre, malaya siyang pumalakpak. Pero dahil putol ang kamay niya, he has no ability to clap his hands. Pwede clap his siko. Pero hands, dalawa lang siyang hands hindi niya kayang pumalakpak. So yung intrigue ng iba is inaalisan daw ng kalayaan ng doktrina ng total depravity ang tao na lumapit sa Diyos dahil pinili na pala So kung may lalapit sa Diyos, wala na siyang paraan para tanggapin pa. Kaya lang, ito nga ang problema. Lalapit ba ang isang taong patay? Kasi ang depiction sa Bible ng isang taong walang Espiritu Santo is patay sa Espiritu. Patay sa spiritual. So kung patay ang isang tao sa spiritual, buhay siya sa physical. Kaya niyang kumain, matulog, kaya niyang gumawa ng mga physical activities, pero hindi niya kayang gumawa ng spiritual activities kasi dead siya spiritually. So yung kanyang spiritual sense is not functioning. Although alive, but not functioning. Stagnant. Because he has no ability to perform spiritual duties. Kaya ang kailangan, so yung taong patay, may kalayaan siya, pero patay siya, paano siya lalapit? Hindi naman siya pinipigilan kaya lang hindi siya lalapit dahil wala siyang kakayahang lumapit. So hindi siya pinipigilan, kundi wala talaga siyang kakayahan. Hindi siya kailangan pigilan dahil wala naman siyang activity para gawin para sumampalataya at lumapit sa Diyos. So si Martin Luther, ang kanyang description sa kalayaan ng si John Calvin rather,
ang description niya ng kalayaan ay tulad sa isang isdang nasa loob ng aquarium. Ang isang taong patay sa espiritu, malaya siya doon. Yung isda, malaya siya sa loob ng aquarium. At malaya rin siyang lumipad. Wala namang pumipigil. Yung isda, wala namang pumipigil sa isda na lumipad at umalis sa aquarium. Pero ang kalikasan niya is lumangoy. Hindi siya pwedeng lumipad. So, rhetoric lang yung kalayaan kasi hindi naman pwedeng ang tao, kahit tayo, di ba? O, kahit pa tayo ay walang kapansanan, malaya naman tayong lumipad. Hindi, di ba? Ang tanong, kaya mo ba? Ngayon, kung sinubukan mo at pumunta ka sa tuktok nitong building, ay patay ka talaga. Diba? Kasi hindi mo kaya eh. So, may kalayaan lahat ng tao, pero hindi niya malayang gawin ang isang bagay na hindi niya kayang gawin. Kasi ang ano kasi ng tao, iba, doon sa freedom ay absolute ba? Na dahil malaya ka, lahat kaya mong gawin? Hindi. Hindi mo kayang gawin lahat ng bagay. Di ba? Hindi mo nga kayang yung iyong tawag dito, dilaan mo yung siko mo eh. Subukan mo. Pagdating, hindi maabot. Dilaan mo yung siko mo. Malaya kang gawin, di ba? Pero wala kang ability gawin. Mali bang putulin mo yung kamay mo, yung braso mo, tapos saka mo dilaan. Wala kang kaya. Maliban siguro kung ang dila mo napakahaba. Wala naman taong ganito kahaba ang dila. Bakit ka nun? Hindi na ka na tao. Wala namang magtira ka rin. Di ba? So, ibig sabihin, may mga bagay na malaya kang gawin, pero hindi mo kayang gawin. Hindi ganon ang freedom na sinasabi ng Biblia na parang malaya kang sumampalataya, hindi mo nga kaya kasi nga patay ka. Ngayon, kailangan buhayin ka muna. Kaya sa Reformed theology, nauuna yung regeneration before faith. Halos wala siyang time frame kasi halos sabay. Pero, tiyak na nauna muna pagbuhay bago paghinga. Di ba? Kaya mabuhay ka muna bago ka huminga. Hindi pwedeng huminga ka muna para mabuhay. Kasi hindi ka nga hihinga, patay ka nga eh, di ba? Kaya mabuhay ka. Bago ka nga, ang tawag doon is yung rational order. Yung makatwirang order eh. Rational. Hindi siya chronological kasi halos walang walang halos time element eh. Kasi nung tayo sumampalataya, kasi binuhay ka at sa isang iglap, nakasampalataya ka. Hindi na kasi kailang, it doesn't take time bago ka magkaroon ng faith pag ikaw na born again. The moment that you are born again, through the preaching of the word in the Holy Spirit, combination yan eh. Kasi sabi ni Pedro, isinilang kayo sa Espiritu sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng Espiritu at ng walang kamatayang salita ng Diyos. Walang hanggang salita ng Diyos. May combination ng Word of God and then the Spirit. Din nabuhay ka, the moment na nabuhay ka, agad kang nakasampalataya. Kasi ang iniisip ng iba, parang dahan-dahan yung parang pagliligtas na parang nung ikaw ay makaunawa, ay it took time pa bago ka sumampalataya. Hindi. The moment na makaunawa ka, yun yung moment na binuhay ka spiritually. At kasabi kasi noon, yung pagsapi ng Espiritu. Kasi kaya ka nabuhay kasi the Spirit of God reside in you. The moment that you were born in the Spirit. Kaya nga born in the Spirit eh. Yung Spirit mo kasi patay. Hindi pa ibig sabihin wala kang Espiritu. Hindi niya kaya na mag-function as the element ng tao, as the component ng tao na may kakayahang umunawa sa Diyos. Hindi kaya mo umunawa eh, kasi nawala ng kakayahan. Ibig sabihin ng namatay is, hindi mo namamatay ang espiritu kasi nga hindi naman siya laman. Kundi yun ay, figure of speech na yung patay, walang kakayahan siya. Parang patay ang telepono. Hindi ibig sabihin ililibing mo yung telepono. Kundi wala nang connection sa Diyos. Wala siyang relasyon sa Diyos eh. Kaya wala siyang pangunawa. Ngayon, paano siya makakaunawa? Sa pamamagitan ng banal na espiritu na sasapi sa kanyang espiritu. Kaya ngayon, ang tao may 4 ng component eh.
Hindi na soul, spirit, and body. Hindi soul, your own spirit, spirit of God, and your body. May 4 tayo na component ang Kristiyano. Kaya hindi pwede yung tripartite being ang tao. Hindi rin siya mag-stand. Kasi tripartite, ang tao lang daw ay spirit, soul, and body. Ay paano yung spirit ng God? Nasaan siya? Quadripartite ka na. Kaya ang tao is, mas pabor ako doon sa bipartite. Material and immaterial. Ang material yung nakikita, yung katawan. Ang immaterial, yung espiritu, kaluluwa at espiritu ng Diyos. Kasama ng espiritu mo yan. Romans 16 sabi doon, ang espiritu ng Diyos ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo mga anak ng Diyos. Kung wala yung espiritu ng Diyos sa ating espiritu, patay ka pa rin sa spiritual. Ang nagbibigay buhay sa atin, nagbibigay kakayahan na maunawaan ng Diyos, ay ang espiritu din ng Diyos. Kaya utang natin lahat sa Diyos eh. Wala kang ambag kahit katiting. Dahil kaya ka rin nakakilala sa Diyos, dahil din sa kanyang espiritu. Sabi ni Kristo na pagdating ng Espiritu Santo, tutulungan niya kayong maunawaan ang mga bagay na itinuro ko sa inyo. So without the Spirit of God, sabi din sa 1 Corinthians chapter 2, verse 12, without the Spirit of God, a person cannot understand spiritual things. Pakibasa mo, 1 Corinthians chapter 2. Kaya kahit itong mga paganong ito, unless may Holy Spirit, hindi rin talaga sila maligtas eh. Kahit sila ay walang kautusan, walang alam sa Biblia, dapat talaga may Holy Spirit eh. Pakibasa, 1 Corinthians chapter 2, verse 12, verse 11 muna. Sabi dito, hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu ng Diyos ang tinanggap natin upang ating maunawaan ang mga kaloob niya sa atin. Diretso pa, 12. Sa mga nagtataglay ng espiritu, ang ipinaliliwanag namin mga katotohanang espiritual, mga pananalitang turo ng espiritu at hindi ayon sa karunungan ng tao ang ginagamit namin. Sapagkat ang taong di nagtataglay ng espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan. Sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Nauunawaan ng taong nagtataglay ng espiritu ang kahalagahan ng bawat bagay, ngunit walang nakaunawa sa kanya. Ganito ang nasasaad sa kasulatan. Sino ang nakaaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makapagpapayo sa Kanya? Ngunit ang pag-iisip ni Kristo ay taglay natin. Yan, so malinaw, no? Ang taong walang espiritu ng Diyos ay walang pangunawa sa mga bagay ukol sa espiritu. Kaya kahit na tayo mag-Bible study, kahit na parang interesado sila, parang sa tingin mo enthusiastic sila, pero ba't di nagbabago? Kasi hindi pa sila binigyan ng pangunawa. So, iba pa ang kanilang motibo kung bakit sila nakikinig. Hindi pa sila born again. Kaya maraming mga Christian na kasapi sa Christian church, talagang sympathizer sila. Nagba-Bible study, parang pag tinanong mo, parang naunawa. Di ba? Magaling din sa memory. Magaling na-memorize din nila ng Bible. Pero bakit pagdating sa kanilang spirituality, walang takot pa rin sa Diyos? Hindi pa rin sila nakukonvict kahit nagkakasala. Hindi rin tumutupad ng mga duties na dapat tuparin ng isang Kristiyano. Hindi tumutulong sa iglesia. Naaalala lang ang mga kapatiran pagka yung may problema. O di ba, pag may sakit, punta na naman kay pastor, papray tayo. Magdadala na naman niya ng love gift. So maalala lang ang pastor pagka may pangangailangan. Kasi hindi siya born again. Hindi siya born again. Kaya pag namatay siya, kahit membro siya ng church, sa impyerno pa rin siya. Kasi hindi siya born again eh. Sympathizer lang siya. Intellectually convinced but not volitionally dedicated. Because he is not born again.
Kaya, akala mo naunawaan niya yun, hindi. Kaya nga hindi niya magawa eh. Pero, nai-enjoy nila yung fellowship, nai-enjoy nila yung influence, nai-enjoy nila yung nasisiyan sila pag pinag-pray kasi nararamdaman nila ang concern. So, pero pagdating sa personal nilang pamumuhay, hindi talaga sila makaahon sa kasalanan. Ulit-ulit lang. Ulit-ulit. Tapos, hindi nahihiya kahit nagkakasala. Hindi nakukonvict. So, hindi talaga sila born again. Yung sabi ni John sa 1 John chapter 2, no, sabi niya, they went out of us because they are not truly of us. Even sila Apostle John na naloko rin eh. Ayaw pa. Eh ang lakas ng kanilang doctrinal stand, yung kanilang faith kasi nga nakasama sila ng Panginoon. Pero sabi nga ni John, alam niyo yung meron siyang galit na galit siya sa isang panday tanso eh, na niloko din siya eh. Nagpanggap na born again. Nagpanggap na Christian sila. Binautismohan pa. Tapos biglang umalis at siniraan ang mga apostol. Yun. Sabi ni John sa 1 John chapter 2 yan. So, they went out of us. Tingnan natin sa 1 John. So, kaya talagang hindi natin dapat damdamin yung nangyayari sa mga miyembro, kung sila biglang nagrebelde, biglang nagwala, umalis. Kasi wala kang kakayahan talaga na gawing born again ang tao. Kahit sa anong galing mo. Kahit napakagaling mo. Kasi hindi sa galing iyan kundi sa pagkilos ng Diyos Espiritu yan. Meron namang hindi mo naman siya talaga pinipreach. Hindi siya ang tinututukan mo. Pero siya yung lumalago. Hindi naman siya, parang hindi mo nga siya napapansin sa church. Pero mapapansin mo, biglang, iba na tong tao na to. Kasi ang Diyos ay kumikilos sa kanyang sariling paraan, hindi sa paraan natin. Chapter 2, verse 19. Pakibasa. Chapter 2, verse 19. 19. Kahit naging kasama natin sila noong una, hindi sila tunay na kabilang sa atin. Sapagkat kung tunay na kabilang sila, nanatili sana sila sa atin. Ngunit ang pagtiwalag nila ay nagpapakita na hindi talaga sila kabilang sa atin. Yan, ito sinabi ni John na siya ay naloko. Akala niya sa kanila yung mga dating kasamahan. 19. Pero biglang tumalikod. So ba't iba yung doktrina ni Juan? No? Hindi nawawala ang kaligtasan talaga. Hindi nawala ang kaligtasan ng mga walis. Kundi sabi niya, sa umpisa pa lang, hindi talaga sila sa atin. Ibig sabihin, hindi sila na-save talaga sa umpisa pa lang. Kumbaga, physically, kasama mo, pero spiritually, kay Satan sila. So, hindi talaga. So, hindi sila nawala ang salvation. Ngayon, kung bumalik sila, hindi sila bumalik ang salvation. Doon lang sila na-save, kung naging totoo. So, hindi sila nawawala ang salvation. Kaya nga, ang dilema ng mga hindi matibay ang doktrina sa ganito is, ang sasabihin nila is, nawala ang salvation, naging karnal, naging makalaman lang. Kung totoo yan, babalik. Hindi. Kung totoo yun, magbabago yun talaga. Pero ano ba, kung hindi talaga nagbago, sa umpisa pa lang, nakita mo na pwedeng panlabas, no, na habang kasama ng pastor, parang Kristiyano. Pero yung secret lifestyle nila, hindi nagbabago yun. Nagbabago lang sila sa panlabas. Pero sa totoo, hindi talaga tatagal pag panlabas lang. Lalabas at lalabas kasi ang tunay ng kulay ng tao Talagang hindi niya kakayaning magpanggap ng mahabang panahon. Kasi masisikil yung kanyang masisikil yung kanyang damdamin. Hindi siya masisihan. Hindi siya masisihan sa loob ng church, kaya lalabas talaga yun. Kaya mas maganda pa nga yung sa umpisa pa lang, alam mo na, nagsabi ka na ng totoo. Na tunay na Kristiyano, dapat tunay na nagbago at tunay na nagsisi. Kaysa binaby mo, na sinabi mo na okay lang yan, baka hindi ka pa talaga lumalago lang.
Kasi ang nangyayari, umaasa siya sa sinasabi mong ligtas siya. Okay lang eh. So, ikaw ay karnal lang, kaya ligtas ka pa rin. So, ikaw na nagko-confirm. Lalo mo siyang pinapatigas. Dahil mas mahirap na siyang makakilala eh. Kasi sabi mo, ligtas siya eh. Hanggang sa bubuo na siya ng sarili ng church. Na yun ang turo niya, na okay lang din niya. Di ba? O, kasi nagustuhan niya yan eh. Kaya lang, hindi siya tatagal. I-reveal ng Diyos kung sino siya talaga. So yun, kaya yung doktrina natin na tawag dyan, sinasabi talaga ni Paul yung doktrina ng total depravity. Ang ibig sabihin ng total depravity ay pantay-pantay ang kasamaan ng lahat ng tao. Hindi, may level pa rin yun. Hindi ibig sabihin eh, all human beings have the same level of sinfulness. No? There are people who are sinful than others. Tulad na Hitler, mas masama siya kaysa sa iba. Hindi yun ang total depravity, napantay tayo lahat sa kasamaan. Hindi, may level ang kasamaan. May level. Si Satanas ang pinakamasama sa lahat. At si Kibuloy. O bakit? Kaluluwa ng inili ko, nagpanggap na siyang si Kristo, hindi niya na... Di ba, nasikmura niya na magpanggap na siya si Kristo? Napakahirap magpanggap. Talagang hindi ikaw si Kristo. Kung malibang pinakapal mo na ng sulubusan ng apog mo at mukha mo at puso mo, talagang pinanurdigan mo. Sobra ng kapal yun. Kaya nga sabi sa Bible, ang kasama ni Satanas sa kanyang hantungan eh, mga false prophet eh. Mga false teachers. Kasi ka-level nila eh. Si Satanas din kasi nagpapanggap din siyang Diyos din eh. Diba? Ka-level. Yung mga false prophets din, nagpapanggap din silang kapantay din ng mga propeta at Diyos din. Diba? Tapos, hindi rin ibig sabihin ng total depravity ay yung wala tayong morality. Na parang hindi tayo makakagawa ng moral good work. Immoral standard. Nakakagawa pa rin tayo ng mga magandang mabuting gawa ayon sa pamantayan ng tao. Diba? Nakakatulong pa rin tayo sa nangangailangan. So, pero yung katwiran na yon ay hindi yun at par o sapat para ipapasa sa Diyos, kumbaga ipakredit, hindi makikredit. Kasi yung ating kabutihan ay dahil na rin lang ginagawa natin sa pansarili din nating motibo, hindi para talaga sa Diyos eh. Kaya ka lang gumagawa ng mabuti bilang isang taong totally depraved kasi nakikinabang ka. Either nakakadama ka ng magandang experience pag gumawa ng mabuti, sabi nga ng mga masasamang tao, pagka daw sila ay tumulong, parang maginhawa ang pakiramdam. Kaya nakaka-addict tumulong. Pero hindi sila tumutulong dahil gusto nilang bigyang lugod ng Diyos. Kundi nagyayabang pa nga sila eh. Napakabuti ko talaga. Mas maganda ako kaysa iba ang aking ugali. Sila hindi. Mas ako. So, anong nangyayari? Hindi pa rin iyon matatawag na kabutihan. Kasi ang kabutihan ginawa ng may maling layunin ay hindi pa rin tam. Parang Robin Hood lang. Na nagnanakaw sa mayayaman para ipamahagi sa mahihirap. Diba? Nakakatulong nga siya. Pero yung paraan niya ay masama pa rin. Masama pa rin magnakaw. So yun ang katayuan ng mga totally depraved na tao. Hindi ibig sabihin, pantay-pantay tayo ng kasamaan o kaya naman ay hindi na tayo pwedeng gumawa ng mga mabubuting gawa ayon sa moralidad ng ating lipunan, hindi, sa standard ng ating lipunan. Hindi yun. O kaya naman, ang tao ay sobra ng sumama na wala nang isasama pa. Si Hitler may isasama pa rin. Si Kibuloy may isasama pa rin. Dahil walang hanggan ang kasamaan na pwedeng gawin ng tao. Dahil siya ngay depraved. So hindi ibig sabihin ng total depraved, nasagad na ang kasamaan niya, hindi pa. May isasama pa yun. Kung hindi nire-restrict ng Diyos. Ang Diyos pa rin ang nagre-restrict sa kasamaan ng isang tao. Yun ang maling pangunawa. Ay, ibig sabihin ng totally depraved, sa kanyang angking sariling kakayahan, hindi niya kayang bigyan lugod ang Diyos. Yun lang. Yun ang ibig sabihin ng... Kaya nga, ang ginawa ng iba ay hindi depravity ang ginamit, total inability. Kasi mas, mas magaan. Kasi pag total depravity, parang, grabe ko ng kasama. Sobrang ako ng sama, hindi naman. Hindi ka pa kasing sama ni Hitler.
Ganun yun na nangyayari. Dati parang grabe ko nung sumako na sumpa ko ang sarili ko, hindi ganun. Kundi yun lang, total depravity ay total na inability to please God by your own work of righteousness. Talagang walang-wala kang kakayahan na nising kong duling. Kumbaga sa salitang Tagalog, na figure of speech. Nising kong duling, wala kang maipagmamalaki para kalugdan ng Diyos na kahit isang gawa mo na ayon sa iyong pananaw ay mabuti dahil hindi pa rin mabuti. Kaya walang matuwid, wala kahit isa. All have sinned and fall short before the glory of God. Yun ang ibig sabihin ng total depravity. Hindi siya totally na talagang napakasama mo na. Isasama ka pa. Pero wala ka nang ibubuti pa. Yun ang ibig sabihin. Sagad na. Sagad na. Kasi sa tapos na eh. Wala kang kabutihan nasa iyo eh. Paano ka maging mabuti? Ay, yung mismong person mo, pagkatao mo, masama na. Romans 5:12, pakibasa. Kung connected yan. Sabi dito, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. So yun, pumasok ang kasalanan sa pamamagitan ni Adan. At dahil tayo galing kay Adan, namana natin kung anong meron siya na pagkatao, na sangkap ng kanyang DNA. Kaya, ang tao, pag isinilang, makasalanan na kasi galing siya sa DNA ni Adan eh. Yung strand na yun. Mga chromosome na galing sa magulang, minana natin. Para siyang AIDS. Na pagka ang bata pala, isinilang ng nanay na may AIDS, automatic may AIDS yung bata. Sabi nila lang ha. Kaya wala na rin pag-asa. Sana. Pero parang ngayon, ang AIDS nagagamot na eh. Hindi na yung parang kinakatakutan talaga. May mga slowly but surely nagagawa nila ng mga antibodies, yung nabibuild up ang antibodies. Hindi talaga rin namamatay na ng agad-agad. Mahaba talagang buhay. Pero yung talagang age na sinful nature, yun ang tinatawag na original sin sa theology. Yung original sin is equivalent to sinful nature that all human beings have inherited from Adam. Yung original sin kasi is from Adam, yung disobedience. And therefore, that original sin affected all of us because we inherited that nature of Adam that has committed that original sin. Kasi synonymous yun. Pag sinabing original sin, yun yung sinful nature. It's not your own sin per se, but sin of Adam. But because you inherited that nature from Adam as human being, you have also sinful nature as Adam. Kasi nang sumpayin si Adan, tapos siyang magkasala, yun ang kanyang naging katayuan. Yun ang kalikasan ng kanyang laman. Na ang laman ng taong makasalanan, ang desire niya to please itself, to please his own flesh, to gratify his own desire. That go against the law of the Spirit. Baliktad ang Espiritu. Kung anong ayaw ng Espiritu, yun ang gusto ng laman. Kung anong ayaw ng laman, yun ang gusto ng Espiritu. Ang gusto ng laman, pag nagalit ka, ganti ka. Makakasaya sa'yo yun. Parang ang sarap gumanti nito. Nasaling ang pride ko. O, di ba? Suntokin mo rin. Pag nasuntok mo, masaya ka. Pero that's against the standard of the Spirit.